Okay. So, isang magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa na inihatid sa inyo ng Adventist World Radio sa pangunguna din ng Adventist Community Services. Ang programa pong ito ay inyo pong mapapakinggan sa himpilan pong ito ng radyo natin sa ganap na ikasampo at ikalabing-isa ng umaga. Isang pagbati sa lahat mula rito sa bayan ng San Jose hanggang sa karatig bayan dito sa lubigan ng Occidental Mindoro at sa lahat na bahagi na abot ng ating programa. Ganoon din po sa nanonood kung meron man sa Bayo Facebook Live kung meron man. Binabati ko rin po dyan sa ating pong mga kabarangay dyan po sa Barangay Sibalat, sa ating pong masipag na punong barangay kay Barangay Captain Ronald Jordan at sa 10 po ng kanyang mga kasamaan. Ganoon din po, binabati ko din yun po dyan sa Silad, ang aking pong may bahay kay Sister Milagros Domingo Peria at sa aking pong anak kay Jimwell at ganoon po sa kay Jomel Rose Peria at aking pong binabati ang ating mga kapatid po dyan sa Magsaysay ay Elder Brother Sabino Ganoria at ganoon po kay Brother Vic Manalo at sa ating pong mga kapatid dyan sa Tilaga, Buruanga family. Dyan po tayo nung nakaraang isang linggo na kung saan tayo po ay nakisangkot sa gawain ng ating Panginoon. Tayo po dyan ay nag-crusade. So, isang mapagpalang umaga po dyan sa inyo. At ganoon po sa ating pong minamahal na Head Elder, kay Brother John Hilario. Good morning po sa iyo, Brother. At ganoon po kay Ma'am Tintin. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At dyan po sa Isla ng Iling, binabati ko po dyan ng Samanga, si Peria family. So hindi ko na po maisa-isa sapagkat napakarami po. Ganun po sa Barangay Ansiray, Kap Marlon Ramintas, good morning po. At ganun po sa Peria family, Incargis family, at ganun po sa Serna family. At nais ko rin pong batiin po ang aking mga kasama sapagkat kami po ay halos dalawang linggo na hindi magkasama. Nakakamiss din pala, Brother Ray, kapag ang iyong kamaritisan ay hindi kayo magkasama pero kamaritisan sa banal na salita ng ating Panginoon. Nais ko pong bigyan ang panahon para pagpakilala ang aking kasama, Brother Ray. At muli binabati kayo ng magandang umaga ng iyong malit na lingkod kay Kristo, Brother Ray, at salamat muli sa pagkakataon, Brother Yumi, Brother Dennis, na kung saan sa pamagitan ng patnubay ng banal na espiritu nakarating po tayo ng mapayapa. Binabati namin ang lahat ng mga kapatiran ng napakagandang umaga sa araw na ito, na sa kabila ng makulimlim na panahon, ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy kumikilos sa bawat isa sa atin. Ganon din po sa ating himpilan sa radyo natin sa mga oras na ito. At natural, higit kong binabati ang aking minamahal na asawa, Sister Liding, nagtitinda ng mangga dyan sa kanto ng Mapaya, Barangay School. At ganoon din po ang ating mga kagawad, Elmer Mabuhay, good morning sir, at si kagawad si Taspilayo. At ganoon din po ang kaibigan ko dyan sa Sitio Mabuhay, si Miss Jocelyn Inano. Bagamay marami siyang isinulat para i-greet ang mga bagay nito, ngunit pasensya na sister at marahil ay iyong pangalan lang muna. At ganoon din po sa ating mga kaibigan, si Brother Kudin dyan sa Sitio Mabuhay, good morning po. Sa mga kapatiran dyan sa Banban, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. At ganoon din po dyan sa LRD gasoline station, palagi siyang araw-araw nagtututok dito sa radyo natin para subaybayan ang ating programa Tinig ng Katotohanan. At ganoon po, bagamay hindi po namin kayo maisa-isa, ngunit batid po natin ang banal na Panginoon ang siyang nagpapalala sa atin na ang araw na ito ay napakaganda na oras at panahon para sa bawat isa sa atin. Ayan na po. okay, Brother Dennis, baka meron kang batiin at nasa iyo po ang panahon.
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Ako muli ang inyong makasama sa loob lang po ng isang oras dito po sa radyo natin San Jose 101.7 sa Tinig ng Pag-asa. Akin mo nang palang binabati ang ating mga kapatid dyan sa sityo ng Silag, kay Brother Vince Kasidsid at sa kanyang asawa, kay Sister Jomilyn Abos. Ganun din, akin din pong binabati ang ating kapatid din dyan sa Bulalakaw, kay Ros Gordubes na nakikinig din sa mga oras na ito. Ganun din sa Mapaya, akin din binabati kay kapatid na Karen Sala. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ganun din, akin din pong binabati ang mga taga-Silad sa Peria Family, ganun din sa Roldan Family, sa Aguilar at saka sa Kajidsid. Yun lang po aking pagpalain po tayo ng umaga ng Panginoon sa umaga po ito. Okay. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko rin palang batiin ang aking pamangkin dyan, mga kapitbahay, yung Daluperi family, at Manunggol family. Ganun po sa aking pamangkin kay Sister Leilani Roldan at sa kanya pong may bahay, Willie Roldan. At ganun po sa aking kapatid na sabi niya, kuya, batiin mo ang pinakamaganda mong kapatid dyan sa Bayutbot, Sister Maria Pe, at ganun po kay Sister Melky Peria. So good morning po dyan sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay bago tayo magsimula, tayo po muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Hindi mo ba alam kapag ika'y nakararamdam ng paghihirap kainan sa puso mo? Hindi mo rin batid sa kasiyahan may balakid, ngiti ay mababawi sa iyo. Asahan mong ligaya ang iyong makakamtan, panalangin pagtitiwala sa Diyos. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Nalalaman ba natin, iba na ang ating ngarin, ngunit pagmamahal niya'y nakatuon lamang sa'yo. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang iyong puso. Buksan mo ang puso
tayo magpapatuloy sa ating pagtaklakayan sa banal na kasulatan, tayo po muna ay magbigay puri sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin at tayo'y manalangin. O Panginoon, Diyos banal, Diyos ng pasimula at Diyos magpasawalang hanggan. Sa oras pong ito, narito po ang iyong mga piniling lingkod upang maghimay-himay ng iyong salita buhat sa banal na kasulatan nito. Ama, sa aming pagsuko sa iyo ng aming mga sarili, aming hinihiling o Diyos, nawa sa pamagitan ng iyong dakilang pag-ibig, anuman ang nasumpungan sa aming mga pagkukulang, pupunuin nawa ito. At ganun din po sa pamagitan ng iyong katawiran, anuman nasumpungan sa bawat isa sa amin ng kalabisan, pawiin nawa ito. Masumpungan lamang ang aming mga timbangan pantay sa iyong harapan, na sa gayoy maging karapat dapat po kami magsambitla ng iyong dakilang pangalan. At sa umagang ito, kung paano ang salita mo ang siyang magliliwanag sa bawat isa sa amin. Ito rin po matatamo ng bawat pakikinig saan man maabot ng himpilang ito. Umasa po kami lubos o Diyos na sa pamagitan ng patnubay ng iyong Santong Espiritu, ang pagpapala ng langit ang siyang magpupuno sa bawat isa sa amin, at ang lahat nito aming sinasampalatayanan alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw na tagapakinig. Ang ating pong pag-aaralan po ay ang may pamagat na paano pag-aaralan ang Biblia, Brother Ray, no? Bago po tayo dadako sa ngayon sa ating pag-aaral, nais kong balikan yung nakaraan nating lesson na kung saan ay nais kong papayawan mo na, Brother Ray, no? Ang papel ng Biblia. Kaibigan, ano ba ang papel ng Biblia sa iyo, no? Marahil ay ito ay meron ka rin sa iyong tahanan, o ito ba ay atin din pong binabasa o nakatambak lamang sa ating pong mga istante, o inaalikabukan lamang po mga ginigiliw na tagapakinig, sapagkat ang papel po ng Biblia ay napakahalaga, na ito po ay pag-aralan. Dahil po sa Biblia, mga Brother Ray, kaya po ay nandito tayo, no? Sapagkat ang sabi nga dito sa Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas ka sa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hari ng puso. So mga ginigiliw na tagapakinig, Brother Ray, ako ay mayroong mga na-encounterong tao na kung saan ang kanilang mga patutuwa ay hindi basta-basta. Sila dati ay talagang kumbaga ay nasa sanlibutan, pumapatay, galing sa mga bilangguan, napakasama ng gawain. Ngunit nabasa itong salita ng ating Panginoon, sila po ay nabago. Ganun katalas po ang salita ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, kapag tayo po ay may Biblia, ay ating pong itong pag-aralan, ating pong basahin, sapagkat ito po ay napakahalaga. Hindi po ito binabasa na para bagang isang okasyon lamang, Brother Ray, no? Parang birthday lang o kailangan. Minsan ay ginagawa pang pampatulog, no? Binabasa para matulog hanggang sa mantok. So maganda po mga ginigiliw na tagapakinig, ay atin pong itong basahin, sapagkat ito'y napakalaki ng pakinabang, at ito'y doble pakinabang pa, at atin pa pong may bahagi po sa iba. Amen. So paano nga ba pag-aralan ang Biblia? So una pong katanungan ay gaano ba kahalaga ang pag-aaral ng Biblia o salita ng Diyos? Pakisbasa nga, Brother Dennis, sa 1:15, 1 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking amang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Hanggang verse 8. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa iyo'y aking sinasalita. Kayo'y manatili sa akin,
at kayo'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliban na kayo'y manatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nanatili sa akin ay siya'y magtatampong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iyagi sa apoy at mga sunog. Kung kayo'y manatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anuman inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. So napakaganda po ng sinasabi po doon sa 1:15, no? 1-8, no? Sabi niya doon, kung kayo sa 7, kung kayo manatili sa aking mga salita, kayo manatili sa inyo. Hingin ninyo ang anumang nais at ito'y gagawin para sa inyo. So mga gidigiliw na tagapakinig, ay tayo po ay manatili, no? Sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Diyos, no? Na kung saan upang tayo po ay hindi matuyo, Brother Ray, no? Ang pag-aaral, pagbabasa ng salita ng ating Panginoon ay parang pagkain din yan, Brother Ray, no? Tunay. Kung tayo po ay kumakain sa physical, umaga, tanghali, hapon, ay ganun din po, o may merienda pa. Tama. Ganun din po ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, no? Na kung saan ay ito po ay magbubunga. Kung tayo po ay titigil mga ginigiliw naming mga tagapakinig, tayo po ay matutuyo, malalanta, no? Hanggang sa umpisa, Brother Ray, kapag ikaw ay wala nang devotional, no? Wala nang worship sa gabi, ay unti-unti ang spiritual ay matutuyo. Anong sabi doon sa binasa ni Brother Dines? Kapag ito ay natuyo, ay wala nang pakinabang, no? Masaklap na sabihin ay ito ay matatapon sa apoy. Ganun po sabi ni Propeta Jeremiah sa 15:16 nga, Brother Dines. Basa. Ang chapter 15, talata po ay 16. Ganito po ang pagkasabi, ang iyong mga salita ay nakasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Okay, napakaganda po. Ang sabi ni Jeremiah, kanyang natagpuan at kanyang kinain na masarap. O sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon ay talagang ating pong namnamin, mga giliw naming tagapakinig. So, napakaganda po, Brother, kapag ikaw ay, lalo pa, tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, ay makikilala mo ang isang tao, no? Tunay. Minsan aking napatunayan ito, Brother Ray, no? Minsan ay ako'y basa ng madaling araw, at minsan nakakasalamuha tayo ng hindi maganda. Ngunit gusto mong magalit na, ngunit naalala mo yung binasa mo, no? Nagkaroon ng katahimikan sa iyong puso, no? Ganun po pala ang ating ang bintahe kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So sa kalawa po, sa pag-aaral ng Biblia, ano ang gabay na dapat nating tandaan? Pakibasa ng Brother Dennis sa unang Kronika. Meron bro? 16:11-12. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Palagi ninyong hanapin ang kanyang pakikiharap. Alalanin ninyo ang kanyang kamangha-manghang mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan, ang mga hatol na kanyang binibigkas. Okay. So, sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon, Brother, ay hindi lamang po ito bilang ating basahin,
kundi mismo hanapin natin kung ano baga ang ibig ng Panginoon sa atin. Hindi yung minsan po tayo nag-aaral ng salita ng ating Panginoon para lamang po na meron tayong maisagot, no? Doon sa ating mga minsan ay nakakausap, no? Panlaban, no? Ganon. Hindi po, ano ba ang ibig ng Panginoon? Nais na hindi lamang po tayo magbasa bilang para sa ating, kundi meron tayong pag-uusap, no? Ay ng ating Panginoon, no? At hanapin natin ang ibig ng Diyos para sa atin. Higit sa lahat, bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, number 1 po ay tayo po ay manalangin sa tulong po ng banal na Espiritu. So, sapagkat sa atin lamang po ay wala po tayong magagawa, no? At ito pong ang salita ng ating Panginoon ay talagang itong magiging gabay sa atin. Ayon nga po doon sa mga awit 119, 105 ay ang sabi doon, ang salita mo'y ilawan at liwanag sa landas ko, no? Kapag tayo po ay nag-aral ng salita ng Panginoon ay tayo kanyang alalayan, no? Ito alam natin ang ating patutunguhan, no? Mga ginigiliw na tagapakinig. So, sa ikapat po, liban sa paglalaan ng oras, panalangin, pagtatala, ano pa ang mahalagang bahagi ng paglago sa katotohanan. So, sa pag-aaral po, Brother Ray, ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay maglaan ng oras, no? Napakaganda, Brother Ray, ay madaling araw, no? Sapagkat tayo po ay ang ating utak po ay relax pa at tahimik pa, katulad po ni Kristo doon sa ating Panginoong Kristo dito sa sanlibutan. Ayon po doon sa Marcos 1:35 ay siya po ay umalis, no? Umihiwalay doon sa mga lagad at siya po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. So ganun po, kapag tayo po ay nag-aaral ay piliin natin ng tahimik, no? Walang tao. Maganda siguro sa ating pong silid, o di kaya sa malapit sa bintana, yung medyo mahangin, at yung ating utak ay talagang mga komportable. At kung meron man tayong mga gadgets, cellphone, sapagkat marami, Brother Ray, ang gumagamit na yun ng cellphone sa ang Biblia, no? Ginagamit sa panahon, electronic Bible na ginagamit. So atin po muna sigurong anong tawag dito, airplane mode, Brother Dennis tawag doon, para kung meron mang mag-chat o magtawag ay hindi makapasok. So tayo po ay makapokus sa salita po ng ating Panginoon. Pakibasa nga, Brother Ray, sa Isaiah 50, ang talata po ay 4. Ganito po pagkasabi, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong alalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya ay nagigising tuwing umaga. Ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Yun. Itong sinasabi ko, Brother Ray, na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon ay doble pakinabang. No? Natuto ka na, ay habang ikaw po ay natututo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, unang-una ikaw ay lalago, no? Ikaw ay babahagi, no? Ikaw ay mag-i-improve, no? Pagkatapos po nito ay iyo pa pong mabahagi sa iba, no? At dubli-dubli na ang pakinabang. Yung nabahagian mo ay ito'y ibabahagi niya rin, sapagkat kapag ikaw ay nag-aral ng salita ng Panginoon ay talagang nais mo talagang ito'y ibahagi din sa iba, para makinabang, sapagkat ang sabi ng Panginoon ay kayo'y maghayo. Kaya tayo dito, Brother Ray, no? Pagka tayo po nakapag-aral ng salita ng Panginoon, ay tayo po ay nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon para magbahagi sa iba. So, tayo po muna ay dadako po sa, bago tayo magpatuloy, bago ko ibigay kay Brother Ray, ay makarinig po muna tayo ng isang makalangit na awitin. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumango,
aking dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalihikan, sa'yo ay tumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaho, pamindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalihikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulitin natin. Panginoon, ang puso ko'y tinulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaho, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalilikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinabang. Daluyan ng walang hanggang mga paburit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Okay. Tunay nga po na binanggit ng ating kapatid na si Brother Jumi na kung saan ay paano pag-aralan ang Biblia. Ang sabi nga po dito ay sa bawat oras mahalaga. Ano po, Brother Jumi, Brother Dennis, ano? Na kung saan kapag may importante bagay tayong nalakad, kailangan nakasit ang ating orasan at palagi nasa sa isip natin ay maari ay mauna na tayo. Pero pagdating sa banal na kasulatan o sa pag-aral ng salita ng ating Panginoon ay kung paano po natin pala pinanghihalagan, Brother Jumi, Brother Dennis, ang oras sa ating sarili o sa ating hanap buhay, mas higit pala na mas pahalagahan po natin ang oras para sa ating Panginoon. Ano ho? Kagaya sa pagbabasa ng banal na kasulatan at sa mga awitan, sa mga himno. Ano po? At dito po sa lugar na kung saan sa bawat lugar ang sabi nga ay may kanya-kanyang panahon, ano? Sabi sa Ecclesiastes na saan man lugar o saan dako tayo paroroon, dapat natin isa sa kabuhay na kung saan ang Panginoon palagi ang ating kasama, ano? Kagaya na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo, isang halimbawa na bago pa sumikat ang araw, umalis siya at iniwan ang isang lugar at nakikipagtagpo siya sa kanyang ama, ano, sa isang matahimik na lugar
at doon siya at doon niya kinakausap ang kanyang ama sa pamagitan ng mga panalangin, isang tahimik na lugar. At dito kung ating titingnan dito, malalim na pag-aral ng Biblia. Kapag sinabi malalim, ang sabi nga si Isaiah, tama po, na sa pamagat ay dapat hindi babalik ito na walang dala. Ay paano? No? Kung isipin natin, kapag sinisid natin ang isang malalim na lugar, hindi natin masasabi na ganun siya kalalim kung hindi natin naabot ito. Kasi hindi natin masabihin na ganun ang kanyang lalim sapagkat wala tayong basihan. Pero kung naabot natin ang kanyang kalaliman, ang sabi nga, ang luwang lalim at taas ng pag-ibig niyang wagas ay walang makakatulad sapagkat sa langit buhat. Bilang tao, marahil hindi talaga natin, Brother Jumi, Brother Dinis, matarok, ang banal na kasulatan. Ngunit, kapag pinapatnubayan tayo ng banal na espiritu, tiyak nang sabi na ay maabot natin ito sa pamagitan ng liwanag na tinataglay natin buhat sa banal na espiritu, at ito ang maging dala natin balik o maging bunga, resulta sa ating pagsisisid, sa ating pagsiyasat, pagsisinsay, pagbabasa, pagsaliksik, ganun po, posibleng pagpapala, ayan, dobling pagpapala, yun ang maging resulta, ang balik dito sa Isaiah 4 na kung saan dubli-dubling pagpapala ang maging resulta sa ating pagsasaliksik, at ang sabi na napakatamis, at ang maging resulta nito napakatamis na gaya ng pulot. Kapag sinabi kasi, madalas natin nababasa sa Biblia na palaging hinahambing na ang salita ng Panginoon ay kasing tamis na gaya ng pulot, Ano ba yung likas mayroon sa pulot? Marahil ang palagi ko lagi sinasabi, Brother Dinis, Brother Yomi, na mahirap magsalita kung hindi natin natikman. Sabihin man natin na tamis, kung hindi nga natikman, edi mahirap po yan. At palagi natin sinasabi na mahirap sabihin na mabigat kung hindi natin nabuhat. Kaya, alam niyo mga ginigiliw namin tagapakinig, sa tanda ko na ito, ay nag-spray ko ng mangga, at ang pinaka-vitamins ko, hindi yung Enerbon, hindi kung anong klaseng vitamins, kundi pulot. Nabibili ako ng pulot sa pagpapala na binibigay ng Panginoon. Nagabili ako taon-taon, na ang pinakamahina ko na bili 1 galon, minsan 3 galon, At yun lagi ang aking inonom. At umaakyat ako ng mangga sa edad ko na kumbaga mag-senior citizen, Pero sa pag-aakyat ng mangga ay iniingatan ako ng Panginoon, at ang lakas na mula sa Panginoon sa pamagitan ng pulot ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas. At ang pulot, hindi lamang ito basta pulot, kundi basta naging honey siya, nagkukos siya ng buhay, magiging pukyutan uli siya, bubuyog, at yan, magkakaroon siya ng buhay mula sa pulot. Ganun pala ang tinataglay na katangian ng pulot. At itong salita ng Panginoon, ganun din, na ang sabi nga ng ating kapatid, si Brother Yomi, na ang salita mo ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. At ang sabi ng Panginoon ay ang salita ay nagkagayon, nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, at nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin. Ganun kabisa yung salita nga, kung ating malalasap na kagaya ng pulot. At bilang mga mananampalataya, mga ginigilyo namin, mga tagapakinig, ito, na yung pagbabasa ng Biblia, sinasabi nga ay bago tayo magbasa ay suko muna natin ating sarili sa Panginoon. Tama yan, Brother Yomi, At sa ating pagsuko ng ating sarili sa Panginoon, hilingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu nga siyang magpapaliwanag sa atin, para anuman mang interpretasyon dito sa banal na kasulatan, hindi tayo magbibigay ng interpret sa ating sarili lamang, kundi ito buhat sa banal na kasulatan. Nahintulad ang ating pananampalataya, mga ginigilyo naming tagapakinig, sa isang barko, na kung ang isang barko walang timon, hindi niya alam ang kanyang direksyon.
tumatakbo siya marahil umiikot lamang siya sa karagatan at hindi niya alam kung saan siya dadaong sapagkat wala siyang timon. Ano ho? Ang Biblia, kapag ang isang nagbabasa na walang patnubay ng banal na espiritu, walang direksyon at hindi niya maabot ang lalim nito, anuman ang luwang, anuman ang taas nito, hindi niya ito mararating sapagkat nga ay wala siyang liwanag sa kanya, no? Na ang sabi nga ay kagaya po sa sinasabi dito sa 1 Pedro 1:19 hanggang 20, ganito po ang pagkasabi. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong puso. No? Sabi niya sa talatang 20, na nalalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sa talatang 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ayan po, na magtaka tayo kuminsan na nagbabasa man ako niyan, parang hindi pumapasok sa aking ulo. At nagbabasa man ako niyan, parang hindi ko man maintindihan. Mga kapatid, palagi po natin alalahanin na bago po tayo kumapit sa banal na kasulatan, isuko natin sa ating sarili. Kung baga, kung babalikan natin ang ilustrasyon natin kagaya ng barko, kung ang isang marinero o isang driver ng barko, kung basta lang siya umupo at naghawak ng manubila na hindi niya ito talaga naintindihan, tama lang niya hawakan pero wala talaga siyang alam kung paano niya ito patatakbuhin, higit sa lahat wala siyang direksyon. Kaya anuman ng mga bagay, kapag hindi natin ito isusuko sa Panginoon at hilingin ang patnugot ng banal na espiritu, ang sabi nga ay, kung si Apostol Santiago pa nga ay, ang sabi po niya, no? Bago ko ibalik sa iyo, Brother Yumi, babasahin ko lang po dito, may babasahin lang po tayo dito sa Santiago. Ang sabi niya dito sa Santiago 1, no? Santiago 2:18, ganito po ang kanyang sinasabi. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamagitan ng aking mga gawa, ay ipakapakita sa iyo ang aking pananampalataya. At dito sa 26, ang sabi niya, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay gayon. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ayan, na kung saan umaasa po lamang tayo talaga sa liwanag ng salita na sa pamagitan ng patnubay ng banal na espiritu. At kung wala ang banal na espiritu, tunay na hindi po natin maintindihan ang banal na kasulatan, sapagkat ang karunungan mula sa ating Panginoon. Ano po? At sige po, Brother Yume. Maraming salamat, Brother Ray. Sabi nga doon talaga tayo po ay mayroong pananampalatayang may gawa. No? Amen. Ang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon ay talagang pagtsatsaga, katulad po ng pagmimina, no? Mhm. Paghuhukay ng bago ka makakamit ng ginto, ikaw talaga ay magtyaga, no? Talagang hukayin mo ang banal na kasulatan na sa tulong ng banal na espiritu ay ito po yung maunawaan. So, Brother Dines, sapagkat ang ating pong oras ay ilang minuto na lamang, ay baka may nais kang idagdag o ay sa iyo po ang pagkakataon. Nais ko lang rin pong idagdag itong talata na matatagpuan sa aklat ng Josue. Ang verse ay Josue 1 verse 8, kasi ito ay napakaganda din, ango-ango sa ating pinag-aralan ngayon, kung paano natin ang tabi dyan ating pamagat, Brother Jome, Paano pag-aralan ng Biblia? paano pag-aralan ng Biblia.
Sabi dito sa verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay wag mahiwalay sa iyong bibig, Amen. kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang mga ayon sa lahat ng nakasulat dito. So yun pala ang kailangan natin gawin ay pagbubulay-bulayan natin araw at gabi Mhm. para yung mga nakasulat dito sa buong Biblia ay ating madaling gawin. Sabi dito, madaling yung masunod na gawin Opo. ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, pati ang ating mga lakad ay giginhawa. Mhm. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay ay doon tayo pupunta sa mabuti. Kung tayo ay nanatili lamang sa atin yung salita ng Panginoon. Amen. Sa napakaganda ng ating talakayan, Brother Ray. Ngunit ang ating pong oras ay patapos na. Ang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon ay napakaganda, Brother. Ito'y napakakumplito na. Opo. Nandito yung batas sa kalusugan, Tunay. ang sa batas sa pamilya. Talagang kumbaga ay perfect, no? Talagang napakabuti ng Panginoon sa binigay niya ng kanyang mga sila. Kaya ang sabi po doon, ating pong namnamin, pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Araw at gabi. Ang sabi nga doon, tayo man ay ano man ating ginagawa ay wag na unahin natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So meron pong buod ito, ang salita ng Diyos ay naglilinis, nagpapalago at nagpabubunga. Bigyan nating halaga at panahon. Mhm. Ikalawa, ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay upang makita ang tunay na karakter ng Diyos at ang ating kalagayan maingat na pag-aaralan. Tanging ang Banal na Espiritu ang makatulong sa ating maunawaan ng Biblia. Manalangin taimtim. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay iba, ang siyang nagpapalalim sa ating pag-unawa at pagpapalago sa ating karakter. At ay ibahagi po sa iba. Pagkaroon lamang tayo ng kagalakan sa Panginoon. At ati po itong maunawaan. No? So, yun lamang po. Ang ating pong oras ay patapos na. Tayo po ay dadako na sa panalangin. Tayo po ay manalangin. O dakila po naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Marami pong salamat, Ama, muli sa pagsama sa amin sa loob po ng isang oras. Na Diyos ay ang pag-aaral na ang salita ng aming Panginoon ay patuloy namin itong gawing pagkain sa pangaraw. Kung sa ganon, ang aming pong espiritual na pamumuhay ay hindi malanta. Pagkus ito'y manariwa at maging kapakapinabang at maging malusog, Panginoon, hanggang sa iyong kalawang pagbabalik. Aking pong dalangin, Panginoon, sa mga nakikinig na Diyos ay patuloy silang ingatan, patnubayan, Panginoon. Anuman ang kailangan naranasan sa kanilang pang-araw-araw na pumuhay, nawa Diyos kayo ang alalahanin sa inyo ilapit lahat ng mga problema, Panginoon. At dakilang Diyos, nilapit ko rin po, Ama, na sa bawat nakikinig na nagkaroon ng mga karamdaman, na o Diyos inyong haplusin ng iyong kanang kamay na may langis ng kagalingan. Nawa, Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghihiwalay ay patuloy kami ingatan kung paano nyo kami ingatan nakarating sa himpilang ito ay ganun po ang inyong pag-ingat sa aming pag-uwi. At akin din pong dalangin, Ama, na o Diyos ay patuloy na patnubayan ang himpilang ito, lalong higit ang mga namumuno na ay patuloy na makaranas ng pagpapala, kalusugan sa kanilang pangangatawan. Patawarin kami, Ama, kung saan po kami nasupong nagkasala. Ito po ang samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hanggang sa muli po, mga ginigiliw na mga kaibigan, tagapakinig, muli niyo po kaming mapapakinggan tuwing araw po ng Lunes sa ganap po na 10 hanggang 11. Ako po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Jumi Peria. Ako po, ang inyong kasama sa loob ng 1 oras sa tuwing araw ng Lunes, Brother Ray Argelies. Sa muli, Brother Dennis Roldan. Siya'y darating, Jesus muling darating.
For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City. Radyo Natin